Wala pa akong taong nakita nagsabi na ayaw nila ng pera, pero maraming tao ayaw ma-reject. If you keep on doing the same thing over and over again and expect a different result, you're called an insane person. Videos that will make you wealthy and debt-free. Na-reject ka na ba sa buhay? Humingi ka ng tulong, inayawang ka. Nag-propose ka, binasted ka. Nagbenta ka, hindi naman sila bumili. Ay, grabe. Kung kayo po ay na-reject na at gusto nyo malaman on how to handle and master the art of handling rejection, this is the video for you. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in this channel na ito. Sa channel nito, marami kayong matunan regarding sa diskarte sa buhay at syempre sa pera. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay rejection pagdating po sa buhay at the same time sa benta. Okay? Ang rejection po, it's a very painful feeling. Kaya may mga tao ayaw magbenta kasi ayaw ma-reject, di ba? Kaya may mga ibang tao ayaw talaga mag-umpisa na mag-business kasi ayaw nga malugi. Di, alam mo, ito wala pa akong taong nakita nagsabi na ayaw nila ng pera, pero maraming tao ayaw ma-reject. Dahil pag nare-reject po tayo, ano po nangyayari? Ano yung feeling natin? Tayo po ay nasasaktan. Agree o disagree? Masakit po ma-reject The reality is this. Ang rejection po, napaka-disheartening. Pero kung ikaw ay gusto mo nyo talaga umunlad, nasa real estate ka, nasa insurance ka, nasa direct selling ka, whether online or offline. Shout out na ako sa mga affiliate marketers, okay, or let's say online sellers or business owners. Rather than being discouraged, alam mo, we should view this, yung rejection na ito, as a learning opportunity. Dapat may matutunan tayo. Alamin natin kung anong dahilan kung bakit di sila bumibili, but ay nila bumili sa atin. At kung gusto malaman dahilan, nagawa ko na yung sa previous video ko, nasa link na lang, panoorin nyo na lang. I want to help you to get through the process of rejection. How can you handle rejection emotionally? Number one, ito, kailangan natin maintindihan yung word na resilience. Ano ibig sabihin ng resilience? The ability to bounce back even if you fail painfully. Parang kahit nasaktan ka, kahit na nahulog ka, kahit nadapa ka, pero gusto mo talagang matuto, gusto mo talagang makabawi, gusto mo talagang makaulit. Alam mo, ang pinaka-best from yan, ang resilience, is naalala nyo ba nung gusto natin matuto mag-bike? Nung nag-bike ka, syempre, ano po nangyari? Ikaw ay nadapa, nasaktan, nasugatan, nagdugo sa tuhod, sa braso, o let's say sa kamay. Pero nung nasugatan ka, anong ginawa mo? Sumubok ka muli. Nung nasugatan ka ulit, anong ginawa mo? Sumubok ka muli. Bakit hindi ka umayaw? Kasi nga, gusto mong matuto, di ba? The reason why you never stop despite of the pain, despite of the failure, because you are resilient. You want to learn. Kailangan po magkaroon po tayo ng ganong klaseng mindset Madapa ka lang, aayaw ka na agad. May nag-no lang sa'yo, ayaw mo na agad. That's the reason why it's very important for you to understand that you should never give up. And next, i-analyze mo, bakit ka na-reject? Ano ba yung patterns? Ano ba yung ginagawa mo? Like for example, panliligaw. Masyado kang eager. Parang sinasakal mo na yung nililigawan mo, parang nawi-weirda na sa'yo. Dapat bumitaw ka ng konti. Magpa-miss ka naman. Di ba? Huwag mo siya text. Huwag mo siya pansinin. Magpakita ka na hindi ka na interesado sa kanya. Di ba? O baka ikaw pa habulin. Hindi, totoo lang. Kasi kailangan malaman mo Ako parati ko sinasabi, sa sales, If you keep on doing the same thing over and over again and expect a different result, you're called an insane person. Kailangan iba na approach. Tanungin mo sa sarili mo, bakit di bumibili ang tao? Ba't nire-reject ka parati? Baka mali lang yung approach mo. Pag ikaw nagbebenta ka ng insurance, wala ka nang ginawa kundi Oy, naku, alam mo, pag namatay ka, ano mangyayari sa pamilya mo? Ay, naku, luma na yan. Hindi pwedeng ganun approach. Hindi pwedeng natakot yung approach. Learn from it. Number 3, ang suggestion ko, kung ikaw ay na-reject at nasaktan ka at gusto mo na talagang umayaw at bumigay, focus on the positive. When you say focus on the positive, ask yourself, ano ang natutunan ko sa opportunity na ito? Diba? Ano ang natutunan ko sa rejection na ito? Parating sinasabi ni mama sa akin nung bata pa ako, anak, pag ikaw ay nadapa, make sure, pag bumangon ka, pumulot ka ng bato at sumigaw ka ng Darna. Hindi. Ang ibig sabihin niya, matuto ka sa experience na yun. Learn from it so it will not be a wasted mistake but it will be a good learning experience. Bago pa tayo magpatuloy, syempre, babatiin muna natin si Chika with Tita Van, si Procopio Gamil at si Sofia Lorraine. Yes, nagpapa-shoutout at paraging nanonood yan. And then once nare-reject ka, ang goal mo is paano ka pa mag-i-improve. The more you improve, the
the better you can be in handling objections and rejections. That's the reason why. Isa pang tip ko po sa inyo, lalo na pag kayo ay nasa sales, master your FAQs. Ano ibig sabihin FAQs? Your frequently asked questions. Yung parang, yung paulit-ulit tinatanong, Nako, napakamahal ng produkto mo. dapat handa ka na kung paano sagutin yan. Nako, wala akong time. Naku, handa ka na. Nako, hindi naman ako mamamatay. O, handa ka na sa mga sagot na yan. Kasi pag na-master mo yung tinatawag na FAQs, you'll be able to handle your rejection and objections properly. And last but not the least, ito yung pinakamahalaga. Para naman maibsan ang pain mo of rejection, learn how to seek feedback. Don't be afraid to ask feedback from your clients, from your customers. So, alamin mo kung ano ba yung reason. Uy, sa totoo lang gusto kong malaman talaga, bakit ka ba hindi interesado? Alamin mo, dahil ba wala kang pera, o hindi mo gusto, or mali lang yung approach ko. Yung parang ask for a genuine feedback. Kasi from those genuine feedback, dito ka matututo. Nagigets nyo? Ito lang tanungin nyo sa team nyo, sa company nyo, even the most successful people in your company also face a lot of rejection. But the difference from people who are successful and unsuccessful, quit. They stop. But successful people, they become resilient. They learn how to ask the right questions in order to learn from their mistakes.